pinalaya sa sariling tahanan at pinagkaitan ng karapatan habang nag-aagaw buhay ang asawa. Habang ako'y nagmamakaawa at inuubos ang dugo pambayan sa ospital, sila'y nagpapakasasa sa yamang pinaghirapan ko. Akin ang anak niya. Sa akin ipapangalan ang lahat. Sigaw ng kabit na kinukonsinti ng sarili kong biyenan. Ngunit hindi na ako ang marupok na Elara. Babawiin ko ang aking dignidad at hahayaan ko silang malunod sa sarili nilang kasakiman hanggang saan abot ang kabayaran ng isang kataksilan. Ma, siguraduhin mong hindi malalaman ni Elara ang tungkol sa bata. Kukunin natin ang panaderya bago ako makipaghiwalay sa kanya. Kailangan natin ng pondo para sa kinabukasan ni Clara at ng magiging apo mo. Ang mga malulupit na salitang yon ay umalingaw-ngaw mula sa basag na screen ng isang lumang cellphone. Nakaluhod si Elara sa malamig at matigas na sahig ng intensive care unit. Sa kanyang mga nanginginig na kamay ay isang basang tuwalya na maingat niyang ginagamit upang punasan ang mga natuyong dugo sa pilak na relo ng kanyang asawang si Mateo. 24 na oras na siyang walang maayos na tulog at walang kahit anong mainit na laman ang sikmura. Iginugol niya ang bawat segundo sa pagbabantay sa lalaking pinangakuan niya. Nang walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar, ang lalaki ngayon ay nakaratay at idinugtong na lamang ang buhay sa mga makina dahil sa isang malagim na aksidente sa sasakyan. Ngunit sa isang iglap, ang relong pilak ay dumulas mula sa kanyang mga manhid na daliri, bumagsak sa malamig na baldosa na may kasamang mabigat na kalabog na tila yumanig sa kanyang buong pagkatao. Isang mapait at tuyong bukol ang bumara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang mga labi. Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na hindi mailuhan ng malakas. Tila, may isang hindi nakikitang kamay na sumasakal sa kanya. Ninanakaw ang bawat hanging pilit niyang nilalanghap. Ang amoy ng gamot at alkohol sa loob ng kwarto ay biglang naging nakasusulasok na lason na sumusugat sa kanyang baga. Ang mga kamay niyang puno ng piklat ng paso mula sa mainit na pugon. Mga kamay na nantrabaho ng walang pagod sa pagmamasa ng harina upang mapangtapos si Mateo sa abogasya, ay mahigpit na napakapit sa laylayan ng kumot ng ospital hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Hindi niya sinadyang buksan ang voice message na iyon. Nais lamang niyang hanapin sa loob ng napilas na leather briefcase ni Mateo ang anumang dokumento ng life insurance na maaari nilang gamitin upang bayaran ang patuloy na lumulubong bayarin sa ospital. Subalit, sa halip na kaligtasan, ang bumulaga sa kanya ay ang sarili niyang berdugo. Sa ilalim ng mga papeles ay nakatago ang isang draft ng last will and testament. Sa kabila ng panlalabo ng kanyang paningin dahil sa nagbabadyang mga luha, malinaw niyang nabasa ang mga nakamamatay na letra. Nakasaad doon na ang lahat ng kanilang naipundar na yaman, pati na ang perang nasa kanilang joint bank account, ay ililipat sa pangalan ni Clara at ng kanyang dinadala. Mayroon ding mga nakakabit na resibo ng isang mamahaling condo unit na binayaran ng buo 2 buwan pa lamang ang nakalilipas. Bumukas ng marahas ang mabigat na pinto ng kwarto, kasabay ng paghakbang papasok ng isang ginang na may taas noong tindig. Si Doña Carmen ang kanyang biyenan. Hindi man lang nito tinapunan ng nag-aalalang tingin ang sariling anak na nakaratay sa kama. Ang matatalim nitong mata ay agad na dumapo kay Elara na nagkukumahog na itago ang mga papeles pabalik sa loob ng bag. Umiiyak ka na naman dyan? Ang boses ng matanda ay matalim, puno ng pandidire at pagmaliit. Ano bang itutulong ng mga luha mo sa anak ko, Elara? Imbes na magmukmok ka dyan sa sahig at magpaawa, gumawa ka ng paraan para makahanap ng pambayad natin. Asawa ka, di ba? Kung naging masipag ka lang sanang mag-alaga sa asawa mo, hindi sana siya mapapagod at madidisgrasya sa daan. Ngayon, kailangan mong pagbayaran ang pagkukulang mo. Napalunok si Elara ng sarili niyang luha. Dahan-dahan siyang tumayo, ramdam ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Tinitigan niya ang perpektong naka-makeup na mukha ng matanda.
Ang boses mula sa recording kanina ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang sumpa. Alam ng matandang ito ang lahat. Ang babaeng pinagsilbihan niya ng igit pa sa sarili niyang ina, ang babaeng ipinagluluto niya ng paboritong ulam araw-araw at pinagpapasensyahan sa bawat masasakit nitong salita, ay kasabot pala ng kanyang asawa sa pagpaplano ng kanyang pagkasira. Pinalalabas pa nitong siya ang may kasalanan ng lahat ng trahedyang ito. Walang pakialam sa katahimikan ni Elara, malakas na inilapag ni Doña Carmen ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng dextrose ng kanyang anak. "Pirmahan mo ito," utos ng matanda, isang boses na hindi tumatanggap ng pagtanggi. Kailangan ni Mateo ng brain surgery bukas na bukas din. Nakausap ko na ang manager ng bangko. Ipapasanla natin ang panaderya mo para may pondo tayo. Total, wala ka namang ibang maitutulong. Bumaba ang paningin ni Elara sa papel. Ang kanyang mga pagod na daliri ay marahang dumampi sa mga resibo ng ospital na basa na ng kanyang mga luha. Ang Elara's Haven, ang maliit na panaderyang iyon, ay ang kanyang buong buhay. Pamana iyon ng kanyang yumaong ama, ang natatanging puhunan na ginamit niya upang itaguyod ang mga pangarap ni Mateo. At ngayon, pilit itong kinukuha sa kanya upang pundohan ang kinabukasan ng isang kabit at ng bastardong anak nito, habang pinapalabas na siya ay isang walang kwentang asawa. Sa kalagitnaan ng kanyang pagpigil ng hininga, habang pinipilit abutin ang basag na cellphone sa sahig upang patayin ang screen, nahagip ng kanyang nanlulumong mga mata ang isang hindi na ipadalang text message sa outbox ni Mateo. Ito ay nakapangalan sa isang hindi kilalang numero. "Doc, sigurado ba kayo sa resulta?" Isang katanungang naiwang nakabitin sa hangin. Anong resulta? Kung sigurado si Mateo na buntis ang kanyang kabit, bakit may ganitong mensahe siyang kinikimkim bago ang aksidente? Padabog na isiniksik ni Doña Carmen ang isang itim na bulpen sa nanginghinig na kamay ni Elara. Bumaon ang mahahaba at pinikurang mga kuko ng matanda sa balat ng kanyang manugang. "Ano pang hinihintay mo, Elara? Gusto mo bang mamatay ang asawa mo dahil sa pagiging madamot at makasarili mo?" Napako ang paningin ni Elara sa linya ng pirmahan. Ang dulo ng ballpen ay nakalutang ng ilang milimetro na lamang mula sa puting papel. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang mukha, sinalubong ang malamig, mapanghusga at mapanlinlang na mga mata ng babaeng tumulong upang durugin ang kanyang pamilya. Pipirma ba siya at isusuko ang huling natitirang piraso ng kanyang pagkatao? Ang mabagal na indayog ng makina na bumubuhay sa kanyang asawa ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan ng silid, animoy isang bumbang nagbibilang ng oras bago tuluyang sumabog. Ang mabagal at paulit-ulit na paghinga ng makina ay tila nagiging mapanghusgang titig sa loob ng tahimik na silid. Ibinaba ni Elara ang itim na bolpen sa ibabaw ng maliit na mesa. Hindi nga ito pinirmahan. Ang malamig na bakal ng bolpen ay tila napapaso sa kanyang mga nanginginig na daliri. Huminga siya ng malalim upang pigilan ang paggaralgal ng kanyang boses. "Babasahin ko muna ito ng maigi, ma. Hindi pwedeng isanla ko na lang. Basta ang panaderya nang hindi ko naiintindihan ang buong kontrata at ang mga kapalit nito." Namula sa matinding galit ang mukha ni Doña Carmen. Ang mga matang kanina ay nagkukunwaring nagmamakaawa ay biglang naglabas ng nag-aapoy na pot. Inilapit ng matanda ang kanyang mukha kay Elara. Halos iduro ang daliri sa noo ng manugang. "Wala kang kwentang asawa!" Bulyaw ng matanda. Ang tinig ay matalim at umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng kwarto. "Nakuha mo pang mag-inarte at magbasa ng kontrata sa ganitong sitwasyon. Kung naging mabuti kang babae, kung naalagaan mo ng tama ang anak ko at hindi ka puro trabaho sa pugon mong amoy pawis, hindi sana siya nagkaganito. Palibasa, bukod sa pagmamasa ng harina, wala ka ng ibang alam. Ni hindi mo nga mabigyan ng anak si Mateo hanggang ngayon.
Isang walang silbing baog na palamunin. Ang bawat salita ay parang kinakalawang na punyal na walang awang itinarak at inikot sa dibdib ni Elara. Ang salitang baog ay matagal na niyang pinapasan bilang isang sumpa, isang kakulangang araw-araw niyang iniiyakan sa Diyos at hindi naman niya ginusto. Nakagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang mapaklang dugo mula rito. Pilit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao upang pigilan ang sariling isumbat sa matanda ang mga dokumento ng kataksilan na nakatago sa loob ng bag. Hindi pa ngayon. Kailangan niyang mag-isip ng malinaw. Hindi siya mananalo sa isang taong bulag sa sariling kasakiman. Lalabas po muna ako, wika ni Elara, nakayuko at iniiwasan ang matalim na paningin ng biyenan na patuloy sa pag-ismid. Tatawagan ko ang mga kamag-anak ko sa probinsya. Susubukan kong mangutang ng malaking halaga para hindi na natin kailangang isanla ang panaderya. Iyon na lamang ang natitira kong kabuhayan. Hindi na niya inantay ang sumbat ng matanda. Tinalikuran niya ito at nagmamadaling lumabas ng silid, tila isang presong uhaw na uhaw sa hangin sa labas ng kanyang selda. Ang mahaba at puting pasilyo ng ospital ay amoy gamot at punong-puno ng kalungkutan. Pagsara ng pinto, napasandal si Elara sa malamig na pader. Unti-unting dumudulas pababa hanggang sa mapaupo siya sa sahig na baldosa. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon, tahimik na ibinuhos ang mga luhang kanina pa nagbabadyang tumulo. Bawat paghikbi ay sinusupil niya ng kanyang palad. Sa kalagitnaan ng kanyang pagdurusa, isang mainit na paper cup ang dahan-dahang inabot sa kanyang harapan. Tumingala siya at nakita ang isang pamilyar na mukha mula sa nakaraan. Si Mark, ang dati niyang kaklase sa kolehiyo na ngayon ay kilala bilang isang magaling na abogado na madalas nagbibigay ng libreng serbisyong legal sa mga pasyente ng ospital na iyon. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng tapat na pang-unawa at walang bahid ng panghuhusga habang nakatingin sa kanyang magulong buhok at namumugtong mga mata. Uminom ka muna, Elara? Malumanay nitong sabi. Kinuha niya ang kape. Ang init na nagmumula sa tasa ay unti-unting gumapang sa kanyang mga nanlalamig na palad, tila nagbibigay ng bagong buhay sa kanyang mga namamanhid na ugat. Umupo si Mark sa tabi niya sa sahig. Nag-iwan ng sapat na espasyo bilang paggalang sa kanyang sitwasyon. Tinitigan siya nito ng may dalisay na pag-aalala. Kumain ka na ba? Ang simpleng tanong na iyon ay muling nagpadurog sa puso ni Elara. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa kagaangan ng loob. Sa loob ng 7 taong kasal nila ni Mateo, sanay siya ang laging nagtatanong. Siya ang laging naghahanda ng maiinit na pagkain. Siya ang laging nag-aalaga sa lahat. Ngayon lang, sa loob ng napakahabang panahon na nakalimutan na niya ang sarili, may isang taong huminto upang tanuin kung ayos lang ba siya. Umiling lamang siya bilang sagot. Hindi makapagsalita dahil sa higpit ng pagkakabara ng kanyang lalamunan habang patuloy na pumapatak ang luha sa kanyang tasa. Habang pinipilit niyang humigop ng mainit na kape upang pakalmahin ang kanyang sikmura, isang nurse ang lumapit sa kanila na may hawak na maliit na puting papel. Iniabot ito ng nurse kay Elara. Kalakip ang isang ngiti ng pasasalamat. Ayon sa nurse, iyon ang opisyal na katibayan ng paunang bayad na 10,000 piso na inilagak kaninang madaling araw para sa mga mamahaling gamot ni Mateo na hindi sakop ng insurance. Kumunot ang noo ni Elara. Tinitigan niya ang halaga na nakaimprenta sa papel. Hindi siya ang nagbayad nito dahil wala na siyang natitirang pera sa bulsa at lalong hindi si Doña Carmen dahil kasi simula pa lamang nitong bungangaan siya tungkol sa kawalan nila ng pondo. Sino ang maghuhulog ng ganitong halaga sa kalagitnaan ng gabi nang walang nakakaalam at walang hinihinghing kapalit? Nagpaalam si Mark na may aayusin lamang na mga papeles sa admin office. Ngunit nangakong babalikan siya kung kailangan niya ng pormal na tulong
o kahit kausap lang. Dahan-dahang tumayo si Elara, inayos ang gusot sa kanyang damit at nagpa siyang bumalik sa kwarto ni Mateo upang iwan ang resibo sa mesa. Subalit nang malapit na siya sa pintuan na bahagyang nakabukas, natigilan ang kanyang mga paa. Rinig na rinig niya ang masaya at malambing na boses ni Doña Carmen na nakikipag-usap sa telepono. Ang tono nito ay ibang-iba sa malupit at nanlilisik na boses na sumigaw sa kanya kanina lamang. Clara, iha, huwag ka nang mag-alala dyan. Mag-ingat ka at baka mabinat ang apo ko. Ako na ang bahala sa tangang Elara na yon. Pabulong ngunit malinaw na pahayag ng matanda na sinundan ng isang mahinang tawa ng tagumpay. Napapirma ko na halos ang buwang na yon sa pagsasanla ng panaderya. Konting iyak at panunumbat ko lang sa pagiging baog niya, bibigay din yon. Utang na loob niya sa atin ang pamilyang ito. Basta asikasuhin mo na ang mga papeles ng kondo niyo ni Mateo para walang maihabol na karapatan ang babaeng yon sakaling may mangyari. Napapikit ng mariin si Elara. Ang bawat salitang binitiwan ng kanyang binan ay tila mga kalawangin na pako na ibinabaon sa kanyang tiwala at pagmamahal sa pamilyang yon. Ang galit na matagal na niyang pinipigilan dahil sa respeto ay nagsimulang mag-apoy, tinutupok ang huling natitirang awa at pagmamahal sa kanyang puso. Ang babaeng tinawag niyang ina ay siya palang arhitekto ng kanyang pagbagsak. Handa na sana siyang pumasok upang kumprontahin ang matanda at isampal dito ang katotohanan nang biglang may umagaw sa kanyang atensyon. Mula sa dulo ng pasilyo, isang ginang ang naglalakad papalapit. Nakasuot ito ng isang sikat at mamahaling damit pang buntis na mahigpit na yumayakap sa umbok ng tiyan nito, isang tiyan na bitbit ang bunga ng pagkakanulo. Ang bawat paghakbang ng babae ay may kasamang mabigat at maingay na pagbagsak ng matataas na takong sa makintab na sahig ng ospital, isang matapang na indayog ng pagmamalaki at kawalang hiyaan na diretsong patungo sa kwarto ni Mateo. Ang matapang at mamahaling pabango ay mabilis na lumamon sa amoy ng gamot at alkohol sa loob ng kwarto, kasabay ng pagpasok ng babaeng nagmamay-ari ng matutulis na takong na kanina pa umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Si Clara. Ang kanyang mukha ay makinis. Ang buhok ay perpektong nakadikit sa kanyang balikat. At ang kanyang suot ay isang sikat na tatak ng damit pangbuntis na tila sinadyang ipagmalaki ang umbok ng kanyang sinapupunan. Nang makita niya si Doña Carmen, agad siyang tumakbo at yumakap sa matanda. Lumilihan ng mga peke at maingay na paghikbi na tila siya ang pinakaapektadong tao sa buong mundo. Nakatayo lamang si Elara sa may hamba ng pinto. Isang tahimik na manonood sa isang nakasusukang dula-dulaan. Nang mag-angat ng tingin si Clara at makita siya, ang mga pekeng luha nito ay mabilis na napalitan ng isang mapang-asar na ngisi. Hinaplos ng nakababatang babae ang kanyang tiyan nang may matinding pagmamalaki at tiningnan si Elara mula ulo hanggang paa. Tila sinusukat ang pagod at gusgusin nitong kaanyuan. Ako ang kailangan niya ngayon, Elara. Wika ni Clara. Ang boses ay malambing, ngunit may nakatagong lason na sinadyang iparating sa pandinig ng legal na asawa. Ako ang magbibigay ng pamilyang hindi mo kailanman nabigay kay Mateo. Kaya pwede ba? Huwag ka nang humadlang sa kaligayahan namin. Inasahan ng lahat na susugod si Elara. Nasasabunutan niya ang kabit at magwawala sa loob ng kwarto upang ipagtanggol ang kanyang karapatan. Ngunit sa halip na mag-apoy sa galit, isang malamig at nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa kanyang pagkatao. Tinitigan niya si Doña Carmen, na ngayon ay buong tapang ng nakahawak sa braso ni Clara. Tahasang ipinapakita kung sino ang pinapanigan nito. Narinig mo siya, Elara. Matalim na utos ng kanyang biyenan. Ang mga mata ay nanlilisik sa kawalang hiyaan. Umuwi ka na sa bahay ninyo at iligpit mo ang mga gamit mo. Dito na muna titira si Clara para mas komportable ang pagbubuntis niya at para mabantayan niya ng maayos ang anak ko. Wala ka na ring silbi rito. Hindi sumagot si Elara.
Ang bawat salita ng magbiyenan ay tila humihiwa sa huling hibla ng kanyang pagmamahal at respeto sa pamilyang ito. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa maliit na mesa sa gilid ng kama. Kinuha niya ang kanyang kupas na jacket at ang murang plastik na lalagyan ng pagkain na naglaman ng kanyang lamig na kanin-kaninang madaling araw. Napakalaki ng agwat ng kanyang mga mumurahing gamit kumpara sa makinang na leather bag ni Clara, ngunit sa sandaling iyon, hindi siya nakaramdam ng liit. Nakaramdam siya ng kalayaan. Mula sa kanyang lumang bag, hinugot ni Elara ang isang makapal na salansa ng mga papel. Ito ang mga billing statement at resibo mula sa ospital. Mga bayarin para sa makina, sa kwarto, sa mga doktor, at sa mga mamahaling gamot na umaabot na sa daan-daang libong piso. Maingat niya itong ipinatong sa ibabaw ng mesa, tila nag-aalay ng isang mabigat na korona. Hinarap niya ang dalawang babae. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Walang bahid ng luha, kundi isang kalmadong yelo na nagdadala ng pinal na hatol. Kung sa inyo na siya, inyo na rin ang obligasyon. Napasimangot si Doña Carmen at mapanuyang tumawa. Tila minamaliit ang babala ng manugang. Huwag kang mag-alala, hampas lupa. Kayang-kayang bayaran ng anak ko yan. Marami siyang pera sa bangko na hindi mo na pwedeng pakialaman. Bago tuluyang tumalikod, sinilip ni Elara ang medical folder ni Mateo upang kunin sana ang kanyang lumang ballpen. Ngunit may isang maliit na kapirasong papel ang nahulog mula sa mga pahina nito. Pinulot niya ito. Ito ay isang appointment card mula sa isang hindi pamilyar na klinika na may nakasulat na Dr. Ramirez, Andrology and Male Fertility Center. Kumunot ang kanyang noo. Mabilis niya itong isinilid sa bulsa ng kanyang jacket bago tuluyang naglakad palabas ng pinto. Hindi lumilingon at hindi nag-iwan ng kahit isang patak ng luha sa harap ng mga taong nagtapon sa kanya. Habang naglalakad sa mahaba at tahimik na pasilyo, bumagal ang kanyang mga hakbang. Inangat niya ang kanyang kaliwang kamay at tinitigan ang gintong singsing na kumikinang sa kanyang palasingsingan. 7 taon. 7 taon ng pag-aalaga, pagtitiis at paniniwalang balang araw ay magiging sapat siya. Dahan-dahan niyang hinila ang singsing hanggang sa makawala ito sa kanyang daliri. Hindi niya ito itinapon dahil simbolo ito ng kanyang tapat na pag-ibig na walang bahid ng dumi. Ngunit inilagay niya ito sa pinakailalim ng kanyang bulsa. Tapos na ang kanyang obligasyon. Malaya na siya. Paglabas niya ng tarangkahan ng ospital, sinalubong siya ng isang madilim na kalangitan. Ang mabibigat na patak ng ulan ay nagsimulang humampas sa sementadong kalsada at sa kanyang mga balikat. Hindi siya tumakbo upang sumilong. Hinayaan niya ang malamig na ulan na basain ang kanyang mukha at doon, sa ilalim ng umiiyak na kalangitan, sumabog ang lahat ng kanyang emosyon. Napahagulgol si Elara. Ang bawat paghikbi ay kasing lakas ng buhos ng ulan, hinuhugasan ang 7 taon ng walang kwentang sakripisyo, inaalis ang dumi ng pantataksil at unti-unting binubuo ang isang bagong matibay na haligi sa kanyang puso. Samantala, sa loob ng ospital, isang nurse ang nagmamadaling tumakbo palabas ng kwarto ni Mateo na may bakas ng matinding gulat sa mukha. Lumapit ito sa cashier kung saan kasalukuyang nagpapahinga sina Doña Carmen at Clara. Kailangan daw ng ospital ng 50,000 piso agad-agad para sa isang emergency na gamot dahil nagsisimula ng bumagsak ang presyon ni Mateo. Taas noong inutusan ni Doña Carmen si Clara na iabot ang supplementary credit card na ibinigay ni Mateo. Walang kaba itong iniabot ng kabit sa kahera. Ipinasok ng kahera ang itim na card sa maliit na makina. Naghintay sila ng ilang segundo para sa pag-apruba. Ngunit sa halip na resibo, isang matinis na tunog ng pagtanggi ang umalingaw-ngaw. Ang maliit na screen ng makina ay nagpakita ng salitang "Declined, account frozen."
Napako ang tingin ni Clara sa mabilis at sunod-sunod na pagkurap ng pulang ilaw mula sa makina. Ang mainit na sikat ng araw ay pilit na sumisilip sa siwang ng bintana ng Elara's Haven. Tila nagbabadya ng isang bagong simula. Ang halimuyak ng natutunaw na mantikilya, pinaghalong asukal at bagong lutong tinapay ay unti-unting pumuno sa buong kusina. Para kay Elara, ito ang amoy ng kanyang kaligtasan. Ibinuhos niya ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib sa pamamagitan ng marahas na pagmamasa ng harina. Bawat diin ng kanyang palad ay may kasamang pag-alpas ng poot, bawat paghila sa masa ay pagpigtal sa mga alaala ng kanyang 7 taong pagpapakatanga. Hindi na siya umiiyak. Ang kanyang mga luha ay natuyo na kasabay ng ulan kagabi. Tumigil siya sandali at tinitigan ng suot na kupas na apron. Regalo ito ni Mateo noong unang taon ng kanilang kasal. Isang murang tela na naging saksi sa lahat ng kanyang sakripisyo upang itaguyod ang pag-aaral ng asawa. Nang walang pag-aalinlangan, dahan-dahan niya itong hinubad at itinapon sa basurahan. Kinuha niya mula sa kabinet ang isang bagong apron, malinis at may nakaburdang pangalan na siya mismo ang nagtahi. Isinuot niya ito hindi bilang isang pananggalang sa dumi, kundi bilang isang balute para sa kanyang bagong pagkatao. Samantala, sa loob ng malamig na pasilyo ng ospital, isang matinding gulo ang kasalukuyang nagaganap. Ang mukha ni Doña Carmen ay namumula sa matinding galit habang pilit na nakikipagtalo sa tagapamahala ng billing department. Hindi nila makuha ang pera sa joint account ni Mateo dahil mahigpit na patakaran ng bangko na kailangan ang pirma ng legal na asawa upang makapaglabas ng malaking halaga, lalo na't walang malay ang isa sa mga nagmamay-ari nito. Ang bayarin ay umaabot na sa ₱250,000 at bawat oras na lumilipas ay may dagdag na singil ang makina na bumubuhay sa kanyang anak. Hinarap niya si Clara at inutusang magbenta ng mga gamit upang gumawa ng paraan. Ngunit ang kabit ay namumutla at nanginginig sa takot, umiiwas sa responsibilidad. Sa gitna ng kaguluhan, palihim na nagtungo si Clara sa banyo. Nang inginig ang kanyang mga daliri habang idinidiin ang mga numero sa kanyang cellphone upang tawagan ang isang lalaki. Nang sumagot ang nasa kabilang linya, pabulong ngunit puno ng desperasyon ang kanyang tinig. Kailangan ko ng pera ngayon din. Baka mabuko na tayo rito. Hindi ko mababayaran ng ospital at wala na rin akong makuha sa bangko ng asawa niya. Pabalik sa panaderya, ang banayad na pagtunog ng maliit na kampanilya sa itaas ng pinto ay naghudyat ng pagdating ng isang parokyano. Pag-angat ng tingin ni Elara, bumungad sa kanya ang kalmadong figura ni Attorney Mart. Agad nitong napansin ang namumungtong mga mata ng babae. Ngunit hindi ito nagpakita ng awa na lalong magpapaliit sa kanyang pagkatao. Sa halip, isang seryosong pag-uusap ang kanyang inialay. Ipinaliwanag ng abogado ang mga legal na karapatan ni Elara. Pinaalalahanan niya itong kailangan nilang kumilos agad upang protektahan ang panaderya, lalo na't ito ay naipundar mula sa sariling pamana ni Elara at hindi dapat masama sa anumang pag-aangkin ni Doña Carmen. Ang presensya ni Mark ay tila isang matibay na pader na nagbibigay ng sandalan sa kanyang nanghihinang tuhod. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Mula sa labas, isang maingay na umpukan ng mga tao ang naglakad patungo sa panaderya. Pinangungunahan ito ni Doña Carmen kasama ang ilang mga kamag-anak at mga tsismosang kapitbahay na handang manghusga. Sinadya ng matanda na lakasan ang kanyang boses upang madinig ng buong kalye ang kanyang paninira. Tingnan ninyo ang babaeng walang puso. Ang sarili niyang asawa ay naghihingalo sa ospital at nag-aagaw buhay habang siya ay nagpapakasarap at nagpapayaman dito. Ganyan ba ang asawang may utang na loob? Pinabayaan niya ang anak ko para mamatay ng walang kalaban-laban. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan, nagtuturo at nagpapakita ng pandidiri kay Elara na tahimik na lumabas sa pinto.
Ngunit hindi yumuko si Elara. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid sa harap ng kanyang negosyo. Si Mark ay pumuwesto sa kanyang likuran bilang tahimik na suporta. Hanggang sa isang iglap, ang tensyon sa labas ay nauwi sa karahasan. Isang mabigat na bato ang biglang lumipad mula sa nagagalit na pulutong na inudyukan ng matanda at direktang tumama sa malaking salamin ng panaderya. Isang malakas na pagbasag ang yumanig sa buong paligid. Ang malalaking tipak ng salamin ay umulan at nagkalat sa buong sahig. Sa gitna ng kaguluhan at pagkakabasag ng kanyang kabuhayan, nanatili nakatayo si Elara, hindi natitinag, hindi napapikit, habang ang mga kislap ng galit sa kanyang mga mata ay nagsisimulang magliyab. Ang matinis na alingaw-ngaw ng mga nagkadurog-durog na piraso ng salamin na tumatama sa baldosa ay tila naging awit ng isang digmaang opisyal nang nagsimula. At ang mga nagkadurog-durog na piraso ng salamin na nagkalat sa sahig ay sumasalamin sa mukha ng mga taong nag-aabang sa pagbagsak ni Elara. Subalit, walang kahit isang patak ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa halip na magmakaawa o sumigaw pabalik, nanatili siyang kalmado. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang apron. "Nakatawag na ako ng pulis, ma." Wika ni Elara. Ang kanyang boses ay malamig at hindi nanginghinig. Kayang gayumahin ang maingay na pulutong upang manahimik. Itinuro niya ang maliit na itim na lente na nakakabit sa itaas ng hamba ng pinto. At lahat ng ginawa ninyong paninira at pagbabato sa ari-arian ko ay malinaw na nakarecord sa CCTV na yan. Pwede ko kayong ipakulong lahat na yun din. Ang matapang na anyo ni Doña Carmen ay biglang nanghinig. Ang kaninang mapanlait nitong mga mata ay napalitan ng kaba nang marinig ang paparating na alingaw-ngaw ng sirena ng mga awtoridad. Sa takot na makaladkad ang kanyang pangalan sa presinto, mabilis na tumalikod ang matanda, pilit na hinahatak ang kanyang mga kasamahan palayo, ngunit hindi bago mag-iwan ng isang huling ismid at sumpa sa hangin. Nang tuluyang mawala ang magulong pulutong, isang mabigat na paghinga ang pinakawala ni Elara. Bigla siyang napahawak sa gilid ng mesa nang maramdaman ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Mabilis na lumapit si Mark sa kanyang tabi. Wala itong binitiwang kahit anong mabulaklak na salita na nagpapanggap na naiintindihan ang lahat. Sa halip, gamit ang isang malinis na piraso ng tissue, maingat at banayad na inalis ni Mark ang mga maliliit na bubog na sumabit sa buhok ni Elara. Ang bawat pagdampi ng kamay ng lalaki ay may tamang distansya, puno ng paggalang at nag-uumapaw na pag-iingat, tila pinaparamdam sa kanya na sa wakas, may isang taong nag-aalaga sa kanya nang walang hinihinhing kapalit. Matapos matiyak na ligtas na siya, inalalayan siya nitong umupo at tahimik na nilagyan ng mas maraming ulam ang kanyang plato ng tanghalian. Sa mga simpleng galaw na iyon, natagpuan ni Elara ang isang ligtas na kanlungan na matagal na niyang pinapang-arap. Habang maingat nilang inaayos ang mga legal na papeles upang tuluyang ilipat ang buong pangalan ng negosyo sa ilalim ng solong pagmamay-ari ni Elara gamit ang mga dokumento ng kanyang orihinal na pamana, isang magkaibang eksena ang nagaganap sa kabilang dako ng syudad. Sa loob ng nakasusulasok na pasilyo ng ospital, pilit na pinipigilan ni Doña Carmen ang kanyang paghahilo. Ipinakita sa kanya ng tagapamahala ng billing department ang pinakabagong hawak nitong papel, ₱250,000. Kung hindi sila makakapagbigay ng kahit paunang bayad sa loob ng 24 oras, mapipilitan ng ospital na ilipat si Mateo sa isang masikip na charity ward sa labas ng pasilyo at itigil ang ilan sa mga mamahaling gamot nito. Lumingon ang matanda kay Clara na nakaupo sa waiting area at mahigpit na nakayakap sa isang mamahaling orange na bag na gawa sa tunay na katad. "Clara, iha, ibenta mo muna ang Hermes bag mo." Pagsusumamo ni Doña Carmen, pilit na ibinababa ang kanyang pride. "Kahit isanla mo lang pansamantala para may maibigay tayo sa ospital. Ipinangako ko sa'yo na papalitan ito ni Mateo kapag gumaling na siya." Ngunit umirap si Clara.
at mas lalong hinigpitan ang yakap sa kanyang bag. Tila ito ay mas mahalaga pa kaysa sa buhay ng lalaking naghihingalo. Buntis ako, ma. Kailangan ko ng pondo para sa sarili ko at sa kinabukasan ng bata. Hindi ko pwedeng ibenta itong bag ko. Baka may mangyari sa akin at wala akong madukot. Tila may isang malamig na tubig na ibinuhos sa mukha ni Doña Carmen. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang purong kasakiman sa mga mata ng babaeng mas pinili niyang konsintihin. Ang linta na akala niya ay kakampi ay handa palang sipsipin ang huling patak ng kanilang dugo nang walang balak magbigay ng kahit ano kapalit. Isang maliit na binhi ng pagdududa ang nagsimulang umusbong sa madilim na isipan ng matanda. Nang hapong iyon, gamit ang address na nakasulat sa kapirasong papel na nahulog mula sa medical folder ni Mateo, palihim na nagtungo si Elara sa isang tago at pribadong klinika. Ang tahimik na pasilidad ay eksklusibo para sa mga kalalakihang may issue sa pag-aanak. Matapang niyang kinausap ang doktor at ipinakilala ang sarili bilang legal na asawa, umaasang makakakuha ng kasagutan sa matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan. Subalit, mahigpit na tumanggi ang doktor na ilabas ang anumang impormasyon dahil sa batas na pumoprotekta sa pagiging pribado ng pasyente. Nang siya ay maglakad, palabas na bitbit ang pagkadismaya, napansin niya ang isang nurse na nakatayo malapit sa pintuan. Ang mga mata ng nurse ay nakatitig sa kanya, hindi ng paghusga, kundi ng isang napakalalim at malungkot na awa. Tila ba may isang napakalaking katotohanan itong gustong isigaw? Ngunit pinipigilan lamang ng kanyang uniporme. Ang ganoong klaseng tingin ay nagpatayo sa balahibo ni Elara. Ano ang lihim na tinatago ni Mateo na sapat upang kaawaan siya ng isang estranjero ng ganito katindi? Samantala, sa kawalan ng pera, nagpasya si Doña Carmen na pasukin ang lumang bahay ni Elara at Mateo gamit ang kanyang susing nakatago. Desperado siyang naghanap ng anumang mamahaling gamit, alahas o appliances na maaari niyang ibenta ng palihim. Habang binubulatlat niya ang mga gamit sa ilalim ng malaking kama ng mag-asawa, nahagip ng kanyang kamay ang isang mabigat at maalikabok na bagay. Hinila niya ito palabas. Isang lumang kahon na gawa sa matigas na kahoy, nakatago ng napakalalim at pilit na ibinabaon sa limot. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang pilit niyang binubuksan ang takip nito. Ang matalim na pag-init ng mga lumang bisagra ng kahoy na kahon ay bumiyak sa katahimikan ng buong silid. Nagbabadya ng paglabas ng mga lihim na susunog sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Ang maalikabok at kulob na hangin ay sumalubong sa mukha ni Doña Carmen nang tuluyan niyang mabuksan ang mabigat na takip ng lumang kahon. Bumungad sa kanyang mga mata ang isang patong ng mga nakatuping papel at ilang lumang litrato na halatang matagal nang itinatago. Nanginghinig ang kanyang mga magagaspang na kamay habang binabasa ang mga nakasulat dito. Ito ay mga liham ng panghinghikil, mga mensahe mula sa isang hindi kilalang lalaki na nakapangalan kay Clara, humihingi ng malaking halaga ng pera kapalit ng pananahimik nito. Unti-unting napagtanto ng matanda na bago pa man maaksidente si Mateo, lihim na itong nag-iimbestiga at nakatanggap ng mga banta tungkol sa tunay na pagkatao ng kanyang kabit. Subalit sa halip na ibunyag ito kay Elara o dalhin sa pulisya, mabilis na isiniksik ni Doña Carmen ang mga dokumento sa pinakailalim ng kanyang mamahaling bag, julag sa sariling kasakiman at labis na uhaw sa isang tagapagmana na magdadala ng kanyang apelido, pinili niyang ibaon ang katotohanan. Para sa kanya, ang dugo ni Mateo ay nananalaytay pa rin sa batang yon at hinding-hindi niya hahayaang mapunta kay Elara ang mga yaman ng kanyang anak. Sa kabilang dako ng lungsod, ang mainit at nakapapawing pagod na kape ay naghihintay sa ibabaw ng mesa sa loob ng maaliwalas na opisina ni Attorney Mark. Matagumpay nilang naihain sa korte ang isang formal na petisyon upang puwersahang makuha ang buong medical record ni Mateo mula sa pribadong klinika bilang mahalagang bahagi ng ebidensya sa gaganaping kaso ng paghahati ng ari-arian. Ang hakbang na ito ang magsisilbing kalasag ni Elara
laban sa panlilinlang ng kanyang biyenan. Nang hapong yon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa Elara's Haven. Pumasok si Clara na suot ang isang maluwag at puting bestida. Pilit na ginagawang kaawa-awa at inosente ang sariling anyo. Sa harap ng ilang kustume na tahimik na kumakain, sinadya nitong palakasin ang mga artipisyal na paghitbi habang mahigpit na hinahaplos ang kanyang umbok na tiyan. Lumuhod si Clara ng bahagya, tila isang kaawa-awang biktima ng malupit na tadhana at nagmakaawa kay Elara na ibigay na sa kanya ang titulo ng lumang bahay ng mag-asawa dahil kailangan daw ng kanyang magiging anak ng ligtas na masisilungan kapag tuluyan ng nawala si Mateo. Walang bakas ng pagkagulat o galit sa mukha ni Elara. Lumapit siya sa counter, dahan-dahang nagpainit ng gatas at maingat na isinalin ang mainit at maputing likido sa isang malinis na baso. Ang makapal na usok nito ay banayad na pumailan lang sa hangin. Kalmado siyang naglakad patungo sa hapag ni Clara at inilapag ang baso ng gatas sa mismong harapan nito. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo na tumago sa kaluluwa ng babaeng walang awang umagaw sa kanyang asawa. Hindi ako ang ama niyan, Clara. Malinaw at matalim na wika ni Elara, tila isang patalim na hinihiwa ang pagpapanggap ng kabit. Bakit sa akin ka naniningil? Natigilan si Clara. Ang kanyang mga peking luha ay mabilis na natuyo at ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang sa matinding kahihiyan habang pinagmamasdan siya ng mga nagbubulungang customer. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Dagli siyang tumayo, inayos ang sariling damit at nagmamadaling lumabas ng panaderya habang bitbit ang nabigong plano. Kinaumagahan, isang formal na kayumangging sobre ang dumating sa opisina ni Mark, bitbit ang katotohanang matagal nang ibinaon ni Mateo. Iniabot ng abogado ang manipis na dokumento kay Elara. Nanginginig ang mga daliri ng babae habang dahan-dahang binabasa ang mga salitang nakapaloob sa opisyal na medical abstract ng kanyang asawa. Ang mga medical na termino ay malinaw na isinalin sa simpleng konklusyon, azoospermia. Isang matinding kaso ng pagkabaog dahil sa matagal at labis na paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot pampalaki ng kalamnan mula pa noong binata ito. Ang posibilidad na makabuo ito ng anak sa natural na paraan ay ganap na zero. Sa sandaling iyon, ang nakakabinging katahimikan ng opisina ay nabasag ng isang tawa. Nagsimulang tumawa si Elara, isang tawang malalim at puno ng pait. Subalit kasabay ng paghalahak ay ang masaganang pag-agos ng mga luha mula sa kanyang mga mata, bumabagsak at bumabasa sa papel na hawak niya. 7 taon. 7 taong ininom niya ang lahat ng mapapait na halamang gamot na ibinibigay sa kanya ng mga manghihilot. 7 taon siyang lumuhod sa malamig na sahig ng simbahan hanggang sa mamanhid ang kanyang mga tuhod. 7 taon niyang nilamon ang masasakit na pang-iinsulto ni Doña Carmen na siya ay isang lupang tigang na walang silbi. Ang lahat ng pagsisisi at pagkamuhi sa sarili ay ibinuntun niya sa kanyang puso nang walang kalaban-laban. Iyon pala, ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat ang tunay na may kapansanan na bukod sa pagiging sinungaling, ay duwag pa upang aminin ang kanyang pagkukulang. Habang maingat na pinupunasan ni Mark ang mga luha ni Elara gamit ang kanyang malinis na panyo, isang malaking katanungan ang nabuo sa isipan ng babae. Kung alam ni Mateo na hindi siya maaaring magkaanak at kung alam nito may problema kay Clara bago pa man ang aksidente, bakit mayroon itong inihandang draft ng last will and testament na nag-iiwan ng lahat ng yaman para sa babaeng yun? Anong mas malalim at madilim na patibong ang tinangkang iwasan ng kanyang asawa? Ngunit bago pa man niya mahanap ang kasagutan, pagsapit ng malalim na gabi, ang nakakabinging pagtunog ng telepono sa tabi ng kama ni Elara ay marahas na bumasag sa katahimikan ng kanyang madilim na silid. Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali at tensyon. Biglang bumagsak ang vital signs ni Mateo. Nangangailangan ito ng isang malaki at mapanganib na operasyon upang maalis ang namumuong dugo sa utak. At bilang legal na asawa, tanging ang pirma lamang ni Elara ang makakapagbigay ng pahintulot
upang isugal ang buhay ng taong sumira sa kanyang buong pagkatao. Ang madaling araw ay bumalot sa buong ospital ng isang malamig at nakakapanindig balahibong katahimikan nang dumating si Elara. Sinalubong siya ng nagmamadaling doktor sa labas ng intensive care unit. Ang mukha ng manggagamot ay salamin ng matinding pag-aalala habang ipinapaliwanag ang masilang sitwasyon ni Mateo. Ang namumuong dugo sa utak nito ay mabilis na kumakalat at kung hindi isasagawa ang operasyon sa lalong madaling panahon, tuluyan ang bibigay ang puso ng kanyang asawa. Inilapag ng doktor ang isang formal na dokumento sa ibabaw ng bakal na mesa at iniabot ang isang asul na bolpen kay Elara. Walang atubiling kinuha ni Elara ang bolpen. Mahigpit ang kanyang hawak dito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang malinaw na pagtanggap sa kanyang tungkulin. Pinirmahan niya ang pahintulot sa pag-oopera. Subalit, nang iabot ng kinatawan ng billing department ang isa pang hiwalay na papel na naglalaman ng pananagutan sa gastusin, dahan-dahang ibinaba ni Elara ang bolpen. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado habang nakatingin sa kinatawan. Ipinaliwanag niya sa isang malinaw at hindi nanginghinig na tinig na bilang legal na asawa, ibinibigay niya ang karapatang medikal upang iligtas ang pasyente. Ngunit mariin niyang tinatanggihan ang anumang pananagutan sa pagbabayad nang aabot sa 1,000,000 pisong paunang deposito. Narinig ito ni Doña Carmen, nakakarating lamang mula sa pagbabantay sa waiting area. Ang matanda ay tila pinagbagsakan ng langit at lupa. Namumutla at nanlalaki ang mga mata, mabilis itong lumapit at hinawakan ng mahigpit ang magkabilang braso ni Elara. Ang pilit na itinatayong dangal at kayabangan ng matanda ay tuluyang gumuho. Dahan-dahang lumuhod si Doña Carmen sa malamig na baldosa ng ospital. Ang mga tuhod ay nangangatog, habang ang mga luha ay nag-uunahang pumatak sa kanyang kulubot na pisingi. Nagmakaawa ang matanda. Ang boses ay paos at basag sa labis na desperasyon. Humihingi ng tawad at sumasamo na isanla na ni Elara ang panaderya upang madugtungan ang buhay ng nag-iisang anak nito. Tinitigan lamang ni Elara ang biyenan na nakadapa sa kanyang paanan. Wala siyang naramdamang awa, wala ring galit. Tanging isang malamig na kahungkagan ang namayani sa kanyang dibdib. "Ma," simula ni Elara, ang boses ay banayad, ngunit kasing bigat ng isang malaking bato. "Hindi ba't sinabi ninyo sa akin mismo? Dito sa mismong pasilyong ito, ang halaga ko. Wala po akong kwentang asawa, ma. Wala akong pera. Paano ko bubuhayin ang anak ninyo kung ako mismo ay itinuring ninyong walang silbi?" Ang mga salitang yon ay tila mga punyal na ibinaon pabalik sa mismong dibdib ng matanda. Napahagulgol si Doña Carmen, pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Elara. Ngunit marahang humakbang paatras ang manugang upang hindi ito madikitan. Sa kabilang dulo ng pasilyo, palihim na naglalakad ng mabilis si Clara. Bit-bit ang kanyang mamahaling Hermes na bag at nakasuot ng malaking dark glasses. Kahit madaling araw, pilit itong iniiwasan ang magulong eksena. Nais na nitong tumakas at iwan ang lahat ng responsibilidad. Subalit bago pa man ito makalapit sa elevator, nahagip ito ng matatalim na mata ni Doña Carmen. Sa isang iglap, ang nagmamakaawang matanda ay tila naging isang mabangis na hayop. Tumayo ito, mabilis na tumakbo, at mahigpit na sinabunutan si Clara mula sa likuan. Napasigaw sa sakit ang kabit. Marahas itong iniharap ni Doña Carmen, buong lakas na sinusumbatan at inuutusang ibenta ang mamahaling condo unit na ibinigay ni Mateo upang may maibayad sila sa siruhano. Ngunit tapos na ang pagpapanggap ni Clara. Marahas nitong iwinaksi ang kamay ng matanda at buong tapang na hinarap ito. Nawala ang malambing at painosenteng boses nito. Ang kumalit ay isang matinis at mapanuyang tinig na umalingaw-ngaw sa buong ospital. "Nabaliw ka na ba, matanda?" Sigaw ni Clara, ang mukha ay namumula sa matinding inis. "Pangalan ko ang nakapirma sa titulo ng kondo na yon. Sa akin yon ibinigay ng anak mo. Bakit ko isasanla ang bahay at kinabukasan ng sarili kong anak
para lang dugtungan ang buhay ng isang lalaking halos patay na. Wala na siyang pakinabang sa akin. Hindi makapaniwala si Doña Carmen sa kanyang narinig. Ang babaeng pinili niyang konsintihin, ang linta na pinayagan niyang sumipsip sa yaman ng kanilang pamilya, ay siya pa ngayong walang awang nagtatapon sa kanyang anak na naghihingalo. Dahil sa matinding poot at kawalan ng pag-asa, umamba ang matanda at malakas na sinampal si Clara. Hindi nagpatalo ang kabit. Ibinalik nito ang pananakit. Nagkasabunutan ang dalawang babae, nagtulakan at nagkalmutan sa gitna ng makintab na pasilyo ng ospital. Ang mga mamahaling gamit ni Clara ay nagkalat sa sahig, habang ang buhok ni Doña Carmen ay nagulo at ang kanyang damit ay nalukot sa matinding pag-aagawan. Dumagsa ang mga nurse at gwardiya upang awatin ang dalawang babaeng nawala na ng dangal at kahihiyan. Mula sa hindi kalayuan, tahimik na nakatayo sina Elara at Mark. Pinagmamasdan nila ang pagguho ng mundo ng mga taong nagtaksil sa kanila. Ang katarungan ng tadhana ay nagsimula ng maningil at hindi na kailangan ni Elara na dumihan ang kanyang mga kamay. Habang pinapanood ni Elara si Clara na pilit pinoprotektahan ang malaking tiyan nito mula sa mga kalmot ng matanda, isang malalim na katanungan ang naglaro sa kanyang isipan. Kung baok si Mateo at malinaw na imposibleng siya ang nakabuo sa batang iyon, kaninong dugo ang dumadaloy sa sinapupunang iyan? Sino ang lalaking nasa likod ng wad na pagbubuntis na ito? Umiwas ng tingin si Elara at nagpa siyang maglakad patungo sa kantina ng ospital kasama si Mark. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon ng pagpapakagutom at paghihirap sa pagbabantay, pumila siya at bumili ng isang mainit na siopao. Kinuha niya ito mula sa maliit na supot ng papel. Ang init ng tinapay ay banayad na humaplos sa kanyang mga palad. Nang kagatin niya ito, ang linamnam at init ng pagkain ay nagbigay ng isang napakasarap na pakiramdam ng kapayapaan sa kanyang sikmura. Kumakain siya, nabubusog at patuloy na nabubuhay habang ang mga taong nagpahirap sa kanya ay unti-unting nilalamon ng sarili nilang kasakiman. Subalit ang tahimik na sandaling yon ay pansamantalang natigil nang lapitan sila ng isang formal na mensahero sa loob ng kantina. Iniabot nito kay Mark ang isang selyadong kayumangging sobre na may selyo ng korte. Mabilis na binasa ng abogado ang dokumento at ang kanyang kalmadong mukha ay biglang rumehistro ng matinding seryoso. Tiningnan niya si Elara ng may halong babala. Ginamit ni Doña Carmen ang kanyang natitirang koneksyon upang magsampa ng kasong pag-abandona laban kay Elara. Nais ng kampo ng matanda na ipa-freeze ang lahat ng personal na ari-arian ni Elara, kabilang na ang panaderya, hanggat hindi ito nagbibigay ng suportang pinansyal sa naghihingalong asawa. Ang matanda ay handang isama si Elara sa impyernong kanyang kinababagsakan. Ang mabigat na paghampas ng maso ng katarungan ay papalapit na, at walang sinuman ang maaaring makatakas sa hatol nito. Ang malamig na simoy ng gabi ay nagdadala ng nakababahalang katahimikan sa labas ng lumang bahay ni Elara. Kakatapos lamang niyang ayusin ang mga resibo at dokumento para sa paghaharap nila sa korte. Kinabukasan, nang biglang umalingaw-ngaw ang marahas at sunod-sunod na pagkatok sa kanyang pintuan. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang isang mukhang hindi niya inasahang makita. Nakatayo sa kanyang harapan si Doña Carmen. Ang dating matapang at perpektong naka-makeup na biyenan ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Gusot ang damit nito, magulo ang buhok at ang mga mata ay namamaga sa walang tigil na pang-iyak. Walang pag-aatubili, dahan-dahang lumuhod ang matanda sa malamig na semento ng beranda. Humagulgol ito ng buong pait, ginagamit ang bawat patak ng luha upang palambutin ang pusong matagal nitong biniyak. Utang na loob, Elara, maawa ka sa asawa mo. Panginginig ng boses ng matanda habang pilit na inaabot ang mga kamay ng manugang. Ipagtatabuyan ko na si Clara. Nakita ko na ang tunay niyang kulay. Wala siyang kwentang babae at ginagamit lamang niya ang anak ko. Ikaw lang ang tunay na nagmamahal kay Mateo.
Patawarin mo na kami, parang awa mo na. Ibayad mo muna ang titulo ng panaderya sa ospital para maoperahan siya. At pangako ko, paggaling niya, aayusin natin ang lahat. Ibabalik ko sa iyo ang pwesto mo bilang nag-iisang asawa. Tila bumalik ang gunita ni Elara, 7 taon na ang nakalilipas. Noong unang araw nilang binuksan ang Elara's Haven, naalala niya ang matamis na ngiti ni Mateo habang yakap siya mula sa likuran at ang mahigpit na paghawak ni Doña Carmen sa kanyang kamay habang sinasabitan siya nito ng isang rosaryo bilang basbas. Ang mga alaalang iyon, gaano man kalayo, ay biglang kumurot sa isang maliit at natitirang malambot na bahagi ng kanyang puso. Isang malalim na pagbuntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Bahagya siyang yumuko. Ang kanyang kanang kamay ay dahan-dahang bumaba, tila handang hawakan ang balikat ng lumuluhang matanda at sabihing tutulungan niya ito sa huling pagkakataon. Subalit, nang dukutin ni Doña Carmen ang isang panyo mula sa kanyang maluwang at nakabukas na handbag upang punasan ang kanyang mga luha, nahagip ng matatalas na mata ni Elara ang isang makapal na kayumangging folder na sumilip mula sa loob nito. Ang liwanag mula sa post ng kanto ay sapat na upang mabasa niya ang malalaking letrang nakaimprenta sa unang pahina ng dokumento. Ito ay isang inihandang petition to strip spousal rights and asset forfeiture na may pangalan niya bilang nasasakdal at nakatagdang isumite sa husgado kinaumagahan. Ang muntikang pabhupa ng galit ni Elara ay mabilis na napalitan ng isang nakapapasong yelo. Ang lahat ng awa sa kanyang sistema ay tuluyang natuyo at naging abo. Hinarap niya ang binan at dahan-dahang umatras. Inilalayo ang kanyang sarili mula sa maruming presensya nito. Ang galing ninyong umartema. Malamig at matalim na sambit ni Elara. Ang bawat salita ay bumagsak ng may matinding bigat. Muntik na ninyo akong mapaniwala. Muntik na naman akong maging tanga. Pero kahit anong dami ng luhang ilabas ninyo dyan, hindi niyan mabubura ang mga nakasulat sa papel na tinatago ninyo sa loob ng bag ninyo. Gusto ninyo iligtas ko si Mateo ngayon para bukas ay legal ninyo akong mapalayas at makuha ang panaderya ko. Umalis na kayo bago ko pa kayo ipakaladkad sa mga pulis. Nanlaki ang mga mata ni Doña Carmen. Ang maamong mukha nito ay mabilis na umurong, napalitan ng pamilyar na pot at kahihiyan ng malamang pumalpak ang huli nitong patibong. Wala itong nasabi. Dahan-dahan itong tumayo at naglakad palayo, lunod sa sariling pagkatalo. Isinara ni Elara ang pinto at isinandal ang kanyang likod sa matigas na kahoy. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pagkabigla sa walang hanggang kasamaan ng mga taong minsan niyang tinawag na pamilya. Isang pamilya na sasakyan ang pumarada sa labas ng kanyang bahay. Bumaba si Mark, bakas sa mukha nito ang pag-aalala matapos siyang tawagan ni Elara nang makita nito ang matanda mula sa bintana kanina. Hindi no nagsalita ang abogado nang makita ang pamumutla ni Elara. Tahimik niya itong inalalayan papasok sa sasakyan, binuhay ang makina at inilayo siya mula sa nakasusulasok na hangin ng syudad. Dinala siya ni Mark sa isang tahimik na bahagi ng baybayin. Ang tanging naririnig ay ang ritmo ng malalaking alon na humahampas sa pampang at ang banayad na simoy ng hangin na nagdadala ng amoy ng dagat. Naupo sila sa malamig na ibabaw ng makina ng sasakyan ni Mark nang mapansin ng lalaki na bahagyang nanginginig ang mga balikat ni Elara dahil sa ginaw ng gabi. Dahan-dahan nitong hinubad ang kanyang makapal na jacket at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ng babae. Ang amoy ng malinis na damit at mahinang pabango ni Mark ay bumalot kay Elara. Nagbibigay ng isang pambihirang pakiramdam ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nararanasan. Walang malalaking pangakong binitiwan si Mark, hindi niya sinabing magiging perpekto ang lahat o kaya niyang burahin ang sakit ng 7 taong kataksilan. Sa halip, tumingin lamang ito sa malawak at madilim na karagatan.
At sa isang tinig na mas matibay pa sa anumang haligi, sinabi nito, "Kahit anong mangyari bukas sa loob ng husgado, Elara, hindi ka na mag-iisa." Dahan-dahang ibinaba ni Elara ang kanyang depensa. Ang kanyang pagod na ulo ay marahang isinandal sa malapad na balikat ni Mark. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang dinarama ang malalim at payapang paghinga ng lalaking nasa kanyang tabi. Walang hinihinging kapalit, walang panlilinlang. Sa ilalim ng mga bituin, natagpuan ni Elara ang isang ligtas na daungan. Pinili niyang magpahinga bago ang huling malaking digmaan. Kinaumagahan, ang araw ay sumikat ng buong talim, tumatagos sa malalaking salamin ng gusali ng husgado. Nakatayo sina Elara at Mark sa labas ng pintuan ng mediation room. Habang hinihintay nilang tawagin ang kanilang pangalan, nahagip ng paningin ni Elara ang isang lalaking may magaspang na anyo na palakad-lakad sa dulo ng pasilyo. Ang lalaki ay may suot na murang leather jacket at patuloy na sumusulyap sa kanyang telepono na tila ba may hinihintay na mahalagang utos. Ang anyo nito ay hindi nababagay sa formalidad ng lugar. Ngunit ang presensya nito ay nagdadala ng isang hindi maipaliwanag na kaba sa hangin. Bago pa man makapag-isip si Elara kung sino ito, ang mabibigat na kahoy ng pintuan ng mediation room ay dahan-dahang bumukas. Ang matinis na pag-ingit ng mga lumang bisagra nito ay tila naghudyat sa pagsisimula ng pinakamabigat na laban sa buhay niya. Humakbang palabas ang tagapamagitan upang tawagin sila. At mula sa kabilang dulo ng pasilyo, naglakad papalapit si Clara. Nakataas ang noo ng kabit, suot ang paborito nitong mamahaling damit pangbuntis. Ngunit hindi ito nag-iisa. Sa kanyang likuran, umaarteng tila isang matapat na bodyguard ay ang magaspang na lalaking kanina pa nagmamasid sa pasilyo. Nagtama ang mga paningin nilang lahat at sa sandaling iyon, alam ni Elara na ang huling piraso ng katotohanan ay malapit ng sumabog. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng mediation room ay tila nanunuot sa buto, ngunit mas nakakapanindig balahibo ang tensyon na bumabalot sa bawat sulok ng silid. Nakaupo si Elara ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay mahinahong nakapatong sa kanyang lap. Sa kabilang dulo ng mahabang mesang yari sa makintab na kahoy, nakapwesto si Doña Carmen na may bakas ng matinding kayabangan sa mukha. Katabi nito ang isang matapobreng abogado na walang awang inilapag ang makapal na salansa ng mga dokumento sa mismong harapan ng tagapamagitan. Ito ang kopya ng hindi napirmahang last will and testament ni Mateo at ang draft ng annulment papers na matagal na palang inihahanda ng kanyang asawa ng palihim. Malinaw ang intensyon ng aking kliyente. Pagmamalaki ng abogado ni Doña Carmen. Ang boses ay mataginting at puno ng kumpiyansa. Bago pa man maaksidente si Mr. Mateo, nais na niyang hiwalayan ang kanyang asawa upang ibigay ang buong yaman, pati na ang panaderya, sa kanyang magiging tagapagmana. Ang hindi pagpirma sa mga dokumentong ito ay isa lamang aksidente ng tadhana, ngunit ang intensyon ay pinal. Bilang suporta sa dramang inihanda ng matanda, nagsimulang umiyak si Clara. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak habang paulit-ulit niyang hinahaplos ang kanyang malaking tiyan. Suot ang puting bistida ng isang inosenteng ina. Umarte siyang parang pinagkaitan ng mundo. Kailangan ng anak ko ng kinabukasan. Humihikbing wika ni Clara. Pilit na ginagawang garalgal ang kanyang boses upang makakuha ng simpatiya. Dugo at laman ito ni Mateo. Kung mamatay man siya ngayon dahil ayaw siyang ipagamot ng sarili niyang asawa, paano na kami ng bata? Saan kami pupulutin kung ipagkakait sa amin ang panaderya at ang mga naiwang pera? Hindi pa nakontento, biglang tumayo si Doña Carmen. Ang kanyang matutulis na daliri ay galit na itinuro si Elara at pagkatapos ay bumaling kay Mark na tahimik na nakaupo sa tabi ng kanyang manugang. Ang mukha ng matanda ay namula sa pot. Inilalabas ang pinakamalupit at pinakamaruming akusasyon na naisip nito. Kaya mo gustong mamatay ang anak ko, Elara, dahil may kinakasama ka ng iba.
Bulyaw ng binan, ang laway ay halos tumalsik sa labis na panggigigil. Tingnan ninyo sila. Baka nga bago pa maaksidente si Mateo, ay kinakalunya na niya ang abogadong yan. Gusto nilang suluhin ang yaman ng anak ko para makapagpakasarap sila habang ang tunay na apo ko ay naghihirap sa labas. Ang bigat ng mga peking ebidensya at ang walang hiyang paninira ay tila isang malaking pader na unti-unting umiipit kay Elara. Napabuntong hininga ang tagapamagitan, halatang nadala sa emosyon at mga dokumentong inilatag ng kabilang kampo. Tumingin ito kay Mark at Elara, taglay ang isang seryosong pakiusap. Iminungkahi nito na para sa ikabubuti ng naghihingalong pasyente at upang maiwasan ang mas mahabang kaso, baka mas makabubuting isuko na pansamantala ni Elara ang pamamahala sa joint accounts at ang titulo ng panaderya upang magamit ang pondo sa operasyon ni Mateo. Sa mga sandaling iyon, inasahan nilang lahat na masisiraan ng loob si Elara. Hinihintay ni Doña Carmen na umiyak ang manugang, na magmakaawa at lumuhod sa kanyang harapan, gaya ng ginagawa nito nitong nakalipas na 7 taon. Subalit, isang nakabibinging katahimikan ang namayani mula sa panig ni Elara. Dahan-dahan niyang inabot ang baso ng malamig na tubig sa kanyang harapan. Kalmado niyang inilapit ito sa kanyang mga labi at humigop ng kaunti. Tila walang anumang bagyo ang nangyayari sa kanyang paligid. Ibinaba niya ang baso ng walang nikatiting na tunog ng pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay nanatiling mapayapa, isang malalim na karagatan na hindi na kayang gambalain ng anumang kasinungalingan. Ipinatong ni Elara ang kanyang kanang kamay sa ibabaw ng isang makapal at kayumangging sobre na inihanda ni Mark. Ang kanyang mga daliring puno ng peklat ng paso mula sa mainit na pugon, mga daliring minsan ay nanginig sa takot sa labas ng intensive care unit, ay ngayon ay perpektong tuwid, matatag, at walang kahit along bakas ng panghihina. Iyon ang kamay ng isang babaeng nabuo mula sa sariling pagkawasa. Marahan niyang inangat ang kanyang paningin. Sinalubong ang matatalim na mata ni Doña Carmen at ang peking paghikbi ni Clara. Ang kanyang boses ay malinaw, mababa, ngunit umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid ng may hindi matatawarang kapangyarihan. Gusto niyo ng yaman ni Mateo? Mapait siyang ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sige, kung yan ang gusto ninyong pag-agawan, ibibigay ko sa inyo ang laban. Pero bago ang lahat, may isang maliit na detalye tayong kailangang linawin. Kasabay ng mga salitang iyon, isang kapansin-pansing pagbabago ang naganap sa likuan ni Clara. Ang magaspang na lalaking nagpapanggap na bodyguard ng kabit ay biglang namutla. Ang mga butil ng malalamig na pawis ay nagsimulang mamuo sa noo nito. Pilit itong umiiwas ng tingin kay Elara. Ang mga paa ay tila hindi mapakali at nais nang umatras palabas ng pinto. Ang takot na bumalot sa lalaki ay isang malaking palaisipan na nagpadagdag ng bigat sa hangin. Dahan-dahang binuksan ni Elara ang kayumangging sobre. Walang kaba niyang hinugot ang isang formal na dokumento. Ang puting papel na iyon ay nagtataglay ng isang malinaw at matingkad na pulang selyo ng ospital. Isang hindi mapapasubaliang katotohanan na hindi kayang bilhin ng anumang kasinungalingan ni Doña Carmen. Inilapag niya ang papel at itinulak ito patungo sa gitna ng mesa. Ang banayad na pag-ingit ng magaspang na papel habang dumudulas ito sa ibabaw ng makintab na kahoy ay tila naging awit ng paggunaw sa mundo ng mga taong umabuso sa kanyang kabutihan. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakapako sa puting papel na nakalapag sa gitna ng mesa. Inabot ito ng tagapamagitan. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nangangatog habang binabasa ang nilalaman ng opisyal na medical abstract mula sa klinika. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, unti-unting lumawak ang gulat sa mukha ng opisyal. Azoospermia.
Basa ng tagapamagitan sa tinig na halos pabulong, ngunit malinaw na umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang kondisyon kung saan walang produksyon ng similya ang pasyente. Ayon sa record na ito, si Mateo ay baog na mula pa noong 3 taon, bago pa kayo ikasal, dahil sa labis na paggamit ng ipinagbabawal na gamot pampalaki ng kalamnan. Isang matalim na katahimikan ang bumalot sa paligid, na sinundan ng isang mahinang tunog ng pagkabasag ng baso na aksidenteng nabitiwan ni Doña Carmen. Ang matanda ay tila binuhusan ng kumukulong tubig. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa kawalan. Hindi ito makapaniwala. Ang lahat ng kanyang pangarap, ang kanyang inaasam na tagapagmana, ang kanyang pagmamalaki sa apo, ay nadlaho na parang bula sa isang iglap. Lumingon si Elara kay Clara, na ngayon ay tila isang estatwa sa gitna ng bagyo. Ang babaeng kanina lang ay nagmamalaki sa kanyang tiyan ay unti-unting umurong sa kanyang upuan. Pilit na tinatakpan ang kanyang umbok gamit ang mamahaling bag. Sino ang ama ng batang yan, Clara? Tanong ni Elara. Ang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat ng libu-libong araw ng pagdurusa. Tumingin si Elara sa magaspang na lalaking nakatayo sa likuran ni Clara. O baka naman gusto mong ituro ang lalaking nasa likuran mo? Ang lalaking kinakasama mo sa labas habang ipinapakain mo sa akin ang kasinungalingan ng asawa ko? Hindi na nakapagtimpi ang lalaki. Sa matinding kaba at takot na madamay sa demanda, mabilis itong tumalikod at nagmamadaling lumabas ng silid, iniwan si Clara na nanginginig sa takot. Ang mga bodyguard na akala ng lahat ay tapat, ay isa palang kasabwat sa pang-ingikil na matagal nang nilalaro si Clara at Mateo. Hindi totoo yan! Sigaw ni Clara. Ang boses ay basag at puno ng pagkalito. Kasabwat ka, Elara. Peke ang mga papel na yan. Ngunit hindi na siya pinakinggan. Sa isang marahas na galaw, nilapitan ni Doña Carmen ang kabit. Ang matanda, na ang mundo ay gumuhuna sa harap ng kanyang mga mata, ay walang awang sinampal si Clara ng buong lakas. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kasunod ang mahabang listahan ng mga mura at sumpa mula sa matanda na halos mawala na sa sariling bait. Nagsimula silang mag-agawan, nagkasabunutan at nagkalmutan sa gitna ng sahig ng mediation room. Ang mga mamahaling gamit ni Clara ay nagkalat, habang ang buhok ni Doña Carmen ay nagulo at ang kanyang damit ay nalukot sa matinding pag-aagawan. Ang mga gwardiya ay mabilis na pumasok upang awatin ang dalawang babaeng tuluyan nang nawala ng danggal. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo lamang si Elara sa isang tabi. Tahimik na pinagmamasdan ang pagbagsak ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Walang halong pot, walang halong paghihigante, tanging isang matinding pakiramdam ng paglaya. Ma! Tawag ni Elara sa matanda na ngayon ay nakalupasay na sa sahig, umiiyak at nagmamakaawa sa kawalan. Ibinigay ko na ang lahat ng kaya kong ibigay. Ngayon, oras na para ibigay ko sa sarili ko ang nararapat. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pinto. Sumunod sa kanya si Mark na nagbigay ng isang mapagkalingang ngiti. Nang makalabas sila ng gusali ng husgado, ang maliwanag at mainit na sikat ng araw ay sumalubong sa kanila. Ang bawat hakbang ni Elara palabas ng gusaling iyon ay isang hakbang patungo sa kanyang bagong buhay. Wala na ang takot, wala na ang bigat ng obligasyong hindi naman sa kanya. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, tumunog ang telepono ni Mark. Mula sa kabilang linya, isang boses ng nurse ang nagbalita ng masaklap, ngunit inaasahang katapusan. Dahil sa biglaang paghinto ng puso at pagbito ng lahat ng organo, matapos ang hindi matagumpay na operasyon, tuluyan ng namaalam si Mateo. Tumigil si Elara sa paglalakad. Tumingin siya sa malawak at bughaw na kalangitan. Walang luha. Walang pagsisisi. Tanging isang malalim na paghinga. Ang lalaking minsang naging sentro ng kanyang mundo ay wala na.
kasama ng mga kasinungalingan at mga lihim na baon na niya sa libingan. Hindi siya lumingon. Hindi siya huminto. Sa bawat paghakbang niya palayo sa ospital at sa husgado, ang kanyang puso ay unti-unting gumaan, parang isang ibong nakawala mula sa hawla ng nakaraan. Ang huling kabanata ng kanyang pait ay natapos na, at sa harap niya, ang isang malawak at maliwanag na bukas ay naghihintay, handang buksan ng kanyang sariling mga kamay. 6 na buwan ang lumipas mula ng araw na iwan ni Elara ang lahat ng sakit sa loob ng bulwagan ng husgado. Ang hangin sa labas ng Elara's Haven ay hindi na amoy ng pagod at pagtitiis, kundi amoy ng sariwang tinapay at pag-asa. Ang paboritong pwesto sa labas ng panaderya ay puno ng mga masayang customer, habang sa loob, ang bawat sulok ay maayos, malinis, at puno ng buhay. Hindi na ito ang maliit na tindahang pinagsasamantalahan. Ito na ngayon, ang sentro ng isang bagong simula, isang patunay na ang bawat sugat ay kayang maghilom sa tamang panahon. Sa isang tahimik na bahagi ng sementeryo, dahan-dahang lumakad si Elara. Bit-bit niya ang isang maliit na bungkos ng puting bulaklak. Tumigil siya sa harap ng isang simpleng lapida. Walang halong pait, walang bakas ng galit. Ang mga mata niya ay mapayapa, kasing linaw ng tubig sa ilog sa ilalim ng araw. Dahan-dahan niyang inilapag ang bulaklak. Hindi niya ito pinatawad dahil karapat-dapat ang yumao sa kapatawaran, pinatawad niya ito para sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad ay hindi isang regalo sa taong nagkasala, kundi ang huling susi upang palayain ang sarili mula sa kulungan ng pot. Sa pagtalikod niya, dala niya ang katahimikan. Hindi na niya kailangan ng sagot, hindi na niya kailangan ng paghiinang tawad. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang pagpapatuloy. Sa kabilang dako ng lungsod, ang balita tungkol kay Doña Carmen ay pabulong-bulong na lamang sa mga eskinita. Ang matandang dati hinahangaan dahil sa kanyang marangyang pamumuhay, ay natagpuang namumuhay sa isang maliit at madilim na silid sa tabi ng riles ng tren, umaasa na lamang sa mga tulong na itinapon ng mga taong dati niyang minamaliit. Si Clara naman, matapos mabuko ang kanyang mga kasinungalingan, ay tuluyang iniwan ng lahat ng taong kanyang ginamit. Ang bawat isa sa kanila ay nag-aani ng bunga ng kanilang sariling mga tanim. Hindi na kailangan ni Elara na manood. Ang buhay mismo ang nagbigay ng hustisya na hindi niya kailangang hingin. Habang papalubog ang araw, naghintay si Mark sa labas ng panaderya. Hindi na siya nakasuot ng formal na damit ng abogado, kundi isang simpleng polo na angkop sa isang payapang pantatapos ng araw. Nang makita si Elara na lumabas, agad itong mumiti. Ang niting matagal nang naghihintay sa kanya. Isang niting hindi humihingi, kundi nagbibigay ng lakas. Inabot ni Mark ang kamay ni Elara. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo, bumubuo ng isang matibay na kawing na hindi na kayang pigtasin ng anumang nakaraan. Hindi na sila kailangang magsalita. Sapat na ang init ng kanilang mga kamay upang sabihin ang lahat ng kailangang marinig. "Handa ka na bang umuwi?" tanong ni Mark. Tumingin si Elara sa kanyang panaderya, sa kanyang bagong buhay at kay Mark. Sa unang pagkakataon, ang kanyang puso ay hindi na nakakulong sa responsibilidad para sa iba, kundi malayang tumitibok para sa sarili at sa taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. "Oo," sagot ni Elara. Ang boses ay puno ng katiyakan. "Umuwi na tayo." Habang naglalakad sila palayo, ang bawat hakbang ay hindi na pasulong dahil sa takot, kundi patungo sa isang kinabukasan na siya mismo ang nagdisenyo. Ang araw ng kanyang buhay ay malinaw na. Ang tunay na lakas ay wala sa kung gaano mo katagal kayang magtiis, kundi sa kung paano mo pipiliing bumangon at muling magmahal matapos kang durugin ng mundo. Ang bawat umaga ay isang paalala na anuman ang dilim ng nakaraan, laging may liwanag na naghihintay para sa mga taong hindi sumusuko sa pagtuklas ng kanilang sariling halaga.